Ano? Pwedeng, tapos sunod the love. Ano? So, ganito po ang sabi, basa. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po manalangin, magpala namin Diyos sa langit. Kami po ay turuan niyo po ng iyong mga salita. Si Joshua ay nabuhay sa panahon niya. Ang realidad po ay siya'y patay na ngayon na napakatagal ng panahon. Ibig sabihin, Panginoon ay hindi makaiiwas mananampalataya man o hindi mananampalataya na kami ipapanaw sa lupang ito pero sana'y buhay na binabasa pa hanggang ngayon. Gayon din ang aming buhay ay isang magandang mensaheng iniwan sa mundo. Hindi lang sa pamilya. Pagpalaan niyo kami ng iyong mga salita. Hindi lang po ito, bagaman nakatukmo sa Ama, pero kung naniniwala na yung magagandang katangian ni Joshua bilang leader ng Israel, ng pamilya, ay katangian dapat ng bawat individual sa iyong biyaya at habag. Pagpalaan niyo kami ngayong gabi, lalong iyong abang lingkod, ang kaalaman, kapatawaran, kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. The leader of the family or in the family, yan ang ating paksa. Sapagkat ang sabi, but as for me, siya yung may disposition, siya yung may decision, determination, as for me. Hindi sinabing, but as for my wife. As what my wife said. As what my elder said. But as for me, yun po ang maganda sana sa mga ama. But as for me, meron sana siyang disposition that as for me, sa ganang akin, kung hindi nyo kayang sakyan, kasi nandito yung konteksto, malapit na siyang mamatay dito at mamaalam na, at siya sa tanang buhay niya ay naglingkod sa Diyos, hindi walang failure, wala namang individual na walang failures. Pero sa kabuuan ay naging isang magiting na individual na mananampalataya, leader ng Israel, leader ng pamilya, ang buhay ni Joshua. At yun ang atin pong titingnan. Ano ho? At nais kong punayin nga po, as for me and my house. As for me, siya yung lalaki. Are you there? Siya yung naimig dito. Kaya let me challenge you, brethren, among fathers. Ano ho? Na sana tayo yung may tikas pagdating sa tahanan. Are you elicited? Ano? Dapat kayo yung may word. Dapat tayo yung may binabagtas. May sinasalita. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kasi sa Bible, ang disenyo talaga ng Bible o ng Diyos na pinakita ng Bible ay talaga ang leader sa pamilya ay ang ama. Tatandaan niyo po. Kaya ladies, pinagpapauna ko na sa inyo.
Titingnan ninyong mukhang leader talaga ang inyong magugustuhan. Hindi yung lagi nasa ilalim ninyo saya. Ano ha? Apo. Let me speak to you directly among fathers. You must be a leader of your home. Are you with me? Sabi ng Efeso chapter 5 verse 23, sapagkat ang lalaki ay pang-ulo ng kanyang asawa. So hindi ang babae ang pang-ulo. Ang babae ang bunganga ng pamilya. Pero ang ama ang ulo sa pamilya. Are you there? Yun ang disenyo ng Diyos. Kahit pa sa tingin mo mas matalino ka sa iyong asawa, ay kaya ka baga, yan ang iyong kinuha, susunod ka pa rin kasi yun ang disenyo. Tama ba? Gaya naman ni Kristo na Pangulo ng Iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Bilang mga ama, siyempre, expected na biblical para sa totoong mabuting leader ng pamilya. Lagi tayong babase sa Biblia. Kasi sabi nga sa panalangin, Diyos ang magsasabi sa kanyang salita kung mahusay ka talagang ama. Hindi ang kapitbahay mo. Tama? Hindi ang barangay mo. Dahil ang judge, ang tunay nagbibigay ng criteria ay ang Diyos, hindi ako. Hindi ang sino man. Tama ba? Kaya atin pong tingnan, let us learn through the Word of God in the life of Joshua what is a good father. What is a good leader of the family. Ang tunay na magandang pangunguna, pamamahala ng isang ama ay di lamang panlupang usapan. Tatandaan niyo po yan. Are you with me? Hindi sinasaklaw lamang ay ang lupa para masabi kang mabuting ama. Hindi lamang. Ibig sabihin kasama yon, pero hindi yon lamang. Tama. Kundi yung mailapit ang pamilya higit sa lahat sa Panginoon. Ang isang mahusay na pamamahala ng isang ama sa kanyang pamilya ay hindi sinasaklaw ang lupa lamang. May mas pinakamataas doon. Tama ba? Ang magandang bagay sa lupa ay bahagi ng all these things. Pero hindi yun yung seek ye first. God must be the first to consider of the leader of the family. God must always be the first. Mind you, brethren. Kaya mga single ladies, pray. Isang lalaking nagmamahal sa Panginoon. Meron akong kilala sa Good Shepherd,
Natutuwa ako doon sa kanilang tawag doon, pinost. Dahil sila magkasintahan, ginagalaw sila. Malapit nang dumating ang Panginoon, kailan pa kayo magpapakasal? Ang sagot niya ay, salamat, darating na ang Panginoon. Siya naman talagang ligaya ng aking buhay. Hindi ang aking kasintahan. Tapos sabi niya, salamat, mahal, mas mahal mo ako kaysa sa Panginoon. Nakatuwa naman yung kanyang pananalitang yon. Nabasa niyo ba yon? Salamat sa Panginoon, mas mahal mo ang Panginoon kaysa sa akin. Ka-matured ng relationship niyon. At ka-matured ng personality niyon. Ganong ka-develop ang kanyang relationship sa Panginoon. Are you with me? Kasarap ng ganong ang lalaki na mapapangasawa ng isang babae. Siyempre, aalisin na natin yan sa linyada ng unbeliever. Kasi walang pwedeng maging unbeliever na ganun. Tama ba? Kaya wag ho kayo maghahanap talaga ng unbeliever. Hindi kaya niyang kayang akayin sa Panginoon. Siya ang aakayin mo. Kaya wag kang magtaka, bakit ito'y ganito? Dapat siya ang nangunguna sa akin. Bakit hindi ako mapangunahan sa Panginoon? Wag kang magtaka. Paano kaniya pangungunahan sa Panginoon kung siya ngay hindi niya alam kung siya'y nasa Panginoon? Tama ba? Pero kung ikaw naman nasa Panginoon, mabigat ang nakapasan sa atin, mga ama, sa ating balikat. Dahil ang ating unang aatupagin ay pangpanginuunan muna. Are you there? Panginoon, as for me and my house, we will serve the Lord. Yan ang magandang ama. Ang priority ang ngayong Panginoon muna. Are you with me? In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ang tunay na magandang pangunguna, pamamahala ng isang ama ay hindi lamang panlupang usapin o kapakanan pang pamilya, kundi yung mailapit higit sa lahat ay sa Panginoon ang pamilya. Matuto sa Panginoon. Magandang ang pamilya ay nakalapit sa Panginoon at natututo sa Panginoon. Maging mananamba at mapaglingkod sa Panginoon at mapanalangin at maipanalangin makapamuhay ng hiwalay sa masamang lakad ng masamang sistema, meron ang mundo. Yan si Job, kung babasahin nyo, napaka-concern niya sa spiritual life ng kanyang mga anak. Baka ang aking anak ay nakalimot sa Diyos, kaya pinapangasiwaan niya ang kanyang anak ng paghahandog. Baka kasi sa inyong mga kalayawang ginawang yan, kayo'y nakalimot sa Diyos, garni. The primary concern of Job for his children is their relationship with God. Tama ba? Sa mga magulang, mga minamahal, hindi masamang pag-aralin sila, hindi masamang bigyan sila ng magandang hinaharap. But mind you, walang magandang hinaharap ang inyong anak na hindi nakilala ang Panginoon. Don't tell me na ang tao ay mapapagaling, ang sino mang individual mapapagaling, wag na yung mga anak, kahit ikaw mismong magulang, hindi ka mapapagaling na hindi mo kilala ang Panginoon. Wala kang magandang may pamamana sa iyong pamilya kung ikaw leader ng tahanan, hungkag ka pagdating sa Diyos. Are you with me? Dapat kung meron nagtuturo sa pamilya na makilala ang Panginoon, ang ama, magulang, hindi magaan. Nakita ko, hindi magaan. Kuya Alfred, ang maging ama. Kasi hindi mo lang sila susuplayan ng pera. Maraming iba dyan nagpakaigi sa pera lang. Hindi mo lang sila susuplayan ng magandang uniform.
Hindi mo lang sila bibigyan, susuplayan ng kaban-kabang bigas. Ang higit sa lahat, ang ibigay mo sa kanila ay Diyos. Na paano may bibigay mo kung siya mismo hindi mo kilala? Are you with me? Diyos. Ito rin, mind you, ay hindi lang kailangan ng pamilya ang ganitong uri ng ama. Ito rin ang kailangan ng ating lipunan. Tama ba? Ayaw ba napakagulo na ng ating mundo? Pasama na ang ating mundo. Maraming masasamang ugali sa mundo. Kaya ang halaga na mayroong magandang ama. Dahil nasa Diyos. Siya yung magandang influensya hindi lang sa pamilya, maging sa lipunan. Maging sa bansa, hanggang sa sanglibutan. Are you with me? So hindi ho madali ang maging ama. May sakbat na mga responsibilidad sa ating mga balikat. Are you with me? So ngayon, tingnan po natin ang mga leader o the leader in the family, si Joshua, ano yung kailangan natin na makikita natin sa buhay mismo ni Joshua. Aywan ko lang kay Joshua natin. At sana'y pangarap nating lahat yan. Panalangin nating lahat yan. Wala hang sakdal na ama. Ako'y iniwala. Si Joshua, malungkot, as per me in my house, pero failure siya sa family. Kayun, nakakapagtaka talaga. No? But at least that is his own disposition, desire for his family. That is his family might serve the Lord. Number one, the father must see the Lord. The father must see the Lord. Ayaw ba? Magkakaroon po ng isang magandang pangunguna ang isang ama sa pamilya, magandang impluwensya sa lipunan, sa bansa, barangay, mas maganda yung makaabot sa sanlibutan. Oh. Yung bibili ka sa SM, may nagtanong doon sa SM, saan ka ang bahay ni Henry? Ba sa SM, ituturo na doon sa Barcelona, ibig sabihin, matunog. Ayaw ba dito, di ba't pinag-usapan natin the Lord of the family last Wednesday? Bakit naikwento ni Joshua ang mga nangyari buhat ng si Abraham ay nasa Ur hanggang kunin siya doon? Ibig sabihin, subaybay niya, natunghayan niya, kita niya ang Panginoon. Are you there? Napakaganda mga minamahal na ang pamilya o ang ama, tayo mga ama at yung nangangarap ang maging ama at yung mga nangangarap magkaroon ng kabiyak na magiging ama ng kanilang isang tribong mga anak, ay katulad ni Joshua ang nakakakita kung sino ang Panginoon. Amen? The Lord of the family at nakita must be a self-existent Lord. Must be a separating Lord, yung nag-separate sa Kanya. Must be a shield ding Lord, nagpo-protect sa kanila. Must be a servable Lord and serious Lord. Bakit mga minamahal? Ang sabi po ng Matthew 5:15 verse 14. 15 verse 14. Pabayaan ninyo sila
Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga uhulog sa hukay. Mahalagang ang ama ay nakakakita sa Panginoon. Amen? Tama namang magandang mabait ang pamilya. Minsan, mag-iingat din kayo sa mabait. Baka wala namang standard. Kaya mabait, lahat na ng gusto ibigay sa iyo, di na mabaitan ka. Pero wala nang bawal. Wala na ang mandatong, oy, pagkalinggoy simba naman. Hoy, ikaw ga anak ay nagbabasa ng Bible. Ikaw ga nagtatay sa anak. Ikaw ga nag-aaral. Ayaw po. Kaya may mga tao din ayaw sa preacher na matapang kasi gusto mabait, yung hindi nasasaway. Ayaw po, ang ama na puro bait lang na hindi ka marunong sawayin sa tama, kulang sa bait yan. Hindi ka kayang sawayin sa mali, kulang sa bait yun. Tayo pa naman, ang tendency natin pamali-mali, kaya dapat may ama na patama-tama. Lalo ngayon, pagka ang bata ay namumulat sa mundo, ang hirap, napakadelikado, napakaraming masasamang pwedeng malulungan, na pwedeng pagiging maggumunan ng ating mga anak. Sa totoo na iisang anak ko, pero ako'y takot. Kasi kapag nagkamalay, nagkabait ng tao, mayroong kanyang disposisyon, may mga bata na ayaw ng pakialman. Kahit ng magulang. Kaya bata pa lang, sinisinturon dapat yan. Pinapalo pa yan pagka matigas sa mali. Dahil mahirap na yan. Pagka binata niya lang naman paluin mo pa yan. Ay pagka unbeliever, ay mo na, wag lang sumimba. Kami magtutuwang na lang din ng arak, ng barek. Wala kang maasaan pag unbeliever. Hindi nila alam ang Diyos. Hindi nila kita ang Diyos. Kaya magandang ama yung nakakakita sa Panginoon. Sabi nga, kapag ang bulag ay umakay sa kapwa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Ay ba, ang pinakamataas at pinakapangunahing trabaho ng ama ay akayin ang mga pamilya sa Panginoon. Paano ang ama ay maaakay ang pamilya sa Panginoon kung siya mismo'y hindi kilala ang Panginoon? Tama ba? Kaya may katagang ganito si Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Why? Kita niya kung sino ang Panginoon. Sa panahon pa lang na siya katulong ni Moises. Kasi sidekick itong si Joshua ni Moises. Di ba? Naintindihan niyo ba yan? Saksi niya ang Panginoon habang siya ay marunong magpailalim kay Moises. Kita niya kung paanong sinalot ang Egypt. Nasaksihan niya yon. Marami siyang nakitang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Moises. Nasaksihan niya yon. Kaya nung sinabi niyang, as for me and my house, we will serve the Lord, yun ay hindi ba sa salita, nakita niya ang Panginoon kung sino. Tama ba? Opo. Kaya sabi ng talata kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, sa totoo na, wag lang kayong hahanap ng lalaking mabait. Basta lang mabait. May prinsipyo. Are you with me? Pastor, hindi na yata makakapag-asawa. Di assignment naman sa inyo, mga lalaki. Kaya huwag kang ligaw lang ng ligaw. Tama ba? Mobile Legend, di mo kayang alisin. Ano ituturo mo sa anak mo, Mobile Legend? Ano ituturo mo sa mga anak mo? Puro kamunduhan. Kaya nag-iisa ka pa lang sa iyong buhay, magsikap ka sa kalooban ng Diyos. Dahil nakakaawa naman kung ganyan ang buhay may napaibig pa.
Alam niyo ba, nakakaawa ang mga anak. Ang nakakaaway mga anak. Naugong dyan. Di ba? Kaya, I challenge you, gentlemen. Keep yourself reading the Bible. Maintain your life praying. If you are dreaming someday na ikaw ay magiging tatay ng isang pamilya. Are you with me? Nako, Maria Joseph. Nagpangita lang ang mga matay, puso-puso na agad. Sige, puso-puso ngayon yan. Pag nagtagal, star-star yan. Ako'y nalulungkot to sa isang talagang hibang na hibang. Walang naiintindihan. Don't expect the unbeliever someday will become a good father. Sapagat ang standard ng pagiging good ay Diyos. Paano magiging good yan? Hindi nga kilala niya ang good. At kung siyang good, saan mo dadalhin? Ang pamilya mo, di doon sa good. Ngayon, kung hindi mo siya kilalang siya'y good, paano mo siya dadalhin doon? Tama ba? Tama ba? Nako. Alam mo sa totoo na, ang tunay na sipag dahil dapat kilala mo ang Panginoon. Tama ba? Ang tunay na alam ay dahil kilala mo ang Panginoon. Are you there? Pinakamahalagang nakikita ng Ama ay ang Panginoon. Hindi lamang ang mga bagay ng panlupa. Kaya mahirap kapag ang Ama ay bulag, matigas at manhid sa Panginoon. Tama ba? Salamat naman dahil may mga amang kahit unbeliever, magaling pang tao. Salamat, may mga ganon. Tama ba? Pero sabi ko sa iyo, pag pantao lang yan, hindi yan sapat. Ay di salamat sa pantao kahit paano mayroon. Pero hindi yan ang nagpupuno. Tama ba? Hanggang lupa ka lang niya kayang tulungan. Pero ang pinakamahalaga ay Diyos. Tatandaan nyo, wala nang hahalaga sa Diyos. Kaya ang dapat ipinakikilala at doon pinasusunod ang pamilya ng isang leader ng tahanan. Tama? Ang ganda, oy anak, mag-aaral ka ha, pero huwag mong kakalimutang sumimba. Tama ba? Oy, ikaw binibigyan kong baon na, huwag kang makakalimot mag-tights. Ang ganda ka sana may ganong ama. Oy, ang dami assignment, lumibang ka na. Una yung paisimba. Kung may believer nga gayon, hindi lalo nga unbeliever. Tama ba? Kala nyo ka? Tatandaan niyo ha, sala na tayo at kulang kapag ang Diyos ay huli. Kasi hindi yun ang listahan. Tama? Hindi yun ang sinabi ng Bible. Hindi yun. At yun ang tinatawag na kayusan. At yun ang tinatawag na order ng Diyos. Laging siyang una. Ang pamilya ay out of order na kapag ang Diyos ay hindi una. Out of order na yan. Tama? Abay, nagkaroon ng training ang mga sundalo. Lupit. Kakain ko Alfred, pinaunay tubig. Una tubig. Tapos, pang-ulam. Nagsasabaw ka ba? Hindi na daw. Bakit? Ipauuna din. Kaya kinagawa ng kape.
Unan din. Yun ang training. Kung bagay, wala sa order. Dikat dapat ay kanin, yung magkakasama na hindi. Yung aking pinsan niya sabi, may pagkakatong kamitin ni Rain, pinaunay tubig. Tapos pang ulam. Kung ikinagsasabaw ng kape o gulay, unahin mo yan, saka ang kanin. Saka ang pinggan. Nakakapagtaka yun. Bakit? Hindi yun ang order. Ba hindi ka nagtataka? Pamilya, inihuhuli mo ang Diyos. Hindi yun ang order. Mind you mga kapatid, sala na ang iyong panuntunan kapag ang Diyos ay huli sa iyong buhay. Wala na sa tamang laye ang iyong pamilya kapag ang Diyos ay hindi na priority ng iyong pamilya. Hindi yan ang sabi ng Diyos. Kaya sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Okay, wala mga kapatid, si Joshua ay nagpapakain sa kanyang mga anak. Siya nga ay leader pa ng Israel. Ang dami niyang ginagawa. Pero ang kanyang unang nakikita ay ang Panginoon. Are you there? Magpapahinog ho tayo, mga minamahal. Huwag ho tayong uura-urada agad. Maghihingi kayo ng payo. Hindi yung talagang wala na eh. Alam na ng lahat. Ano kung alam ng lahat kung mali? Masaya pa ho ba kayo? Yeah. Parang kayo tigil na tigil. Lalo yung mga lalaki natin. Parang ako yata hindi na magugustuhan ng aking napupusuan. Hindi? Sagya naman tayo sumasablay. Pero magaling yung mulat tayo sa Diyos. Naitatama tayo, nahuhulog ka. Pero alam natin siya pa rin talaga. Kaya sa kanya pa rin ang takbo. Hindi naman ibig sabihin ito talagang hindi ka magpahaba na ng buhok, pati sa ilong yung talagang ultimong hanip, hindi mo matiris, baka ako'y magkasala. No? Kinagat ka na ng nagpuputakting lamok, umpul na sa'yo, ay wag papatay. Yun, hindi, pinatay ka ng lamok. Hindi ganun. Alam niyo ang ibig ko sabihin. Wala hong ama na Superman. Wala hong ama na sakdal. Pero ang maganda sa amin, kita kung sino ang Panginoon. Are you there? So yun po. Number 2, not only the Father must see the Lord, but also the Father must sop up the Lord. Sop up the Lord. Ano ba yung sop up? Okay. Ang idea na yan ay parang sponge. Nag-a-absorb. Alam mo, imposibleng kita mo ang Panginoon na hindi mo na-absorb ang Panginoon. Are you there? Sa madalit sabi, mga minamahal, not only the Father must see the Lord, but also the Father must observe the Lord well in his life. For what means? The Word of God and prayer. Kung mapapansin ninyo, di ba? Si Joshua ay tinuruan doon pa lamang sa chapter 1 dahil namatay si Moises na siya yung dating sidekick, alalay ni Moises. At kaya nga nakita niya na ang Panginoon sa buhay pa lang ni Moises. At nung siya na ang tatayong leader ng Israel, may payo si Moises. Basahin nga natin ang payo ni Moises kay Joshua. Ano sabi diyan? Magpakalakas ka lamang, mga minamahal, hindi ho mabiro ang maging leader. Leader siya ng pamilya, leader pa ng Israel. Magpakalakas ka lamang
At magpakatapang, hindi ho pwedeng magkahiwalay ang malakas at matapang. Bakit? Ang daming kalaban sa buhay pamilya. Tama ba? Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa. Ito ha, saan matapang? Sa asawa? Hindi. Ay, ako pastor yung matapang. Lagi ko sinigagawa ng aming misis. Kasi ay sabi ng Bible ay magpakatapang na mabuti. Ayun, binubulyawan ko araw-araw. Hindi yon. Saan ka magiging matapang? Na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inutos sa iyo ni Moises. Diyan ka dapat courageous. Kasi ang dali nang ma-discourage natin pag panahon na tayo lupaypay. Pag panahon na tayo ay ang daming problema. Pag panahon na kung saan hindi natin maintindihan, ma-spelling, maging ating sarili. Kala nyo, kung tayo nga wala pong pamilya, nadaan tayo sa ganyan. Tama ba? Kaya doon ho, kailangan ang mga misis. Amen. Kaya nga ibinigay si Eva para maging katulong. Tama ba? Kaya mga Eva, huwag yung awain ng inyong leader. Tatagalan natin ito, makmak. Kailangan din namin ang inyong suporta. Kaya nga kayo aming asawa mas mahirap namang ibang nasuporta sa amin. Tama ba? Tatandaan nyo. Kayo ay helpmate of your husband. Amen. Naisagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Amen. Hindi yung pagka may problema nasa kaliwa na, nasa kanan pa. Hindi na maka-go straight. Are you there? Kalain nyo, sabi ng talata, mamaya malalaman din natin yan. Ilang kingdom ang napagtagumpayan ni Joshua? Sa book of Joshua recorded. Dahil tinulungan siya ng Panginoon. Hindi siya lumayo sa Panginoon. Ang ganda sana ng track record natin, ito yung Ama na talagang naging matatag sa Panginoon. Tama ba? Na talagang ito yung ang daming naging problema, nag-aakay pa rin ng kaluluwa, nagbabasa pa rin ng Biblia, sumisimba pa rin, nagbe-prayer meeting pa rin. Tama ba? Kasi hindi naman may spelling minsan mga Kristyano Pag walang sasakyan, mahirap umatin. Pag mayroon, mahirap pa rin. Puso na may problema dyan. Tama ba? Baka nasanay ka na sa online. Magising ka. Pag nasa Tyson ka, dapat nandito ka. Lalo kung ikaw ay ama. Tama ba? Huwag liliko sa kanan sa kaliwa. Diretso. Hindi license ang panghihina na ako'y kakaliwa na. Hindi license na ako'y nagkamali, ako'y kakana na. Ang sabi, huwag kang kakaliwa, kakanan, diretso lang. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. In spite. Tama ba? Pag hindi na panuntunan, bulaklak lang yan. The father must see the Lord. And the father must sup up the Lord. Paano? Magpakalakas ka lamang at magpakatapang. Yan ang sabi kay Joshua na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inuutos sa ni Moises na aking lingkod. Ako, mga kapatid, observe ito ni Joshua. Observe ito ni Joshua. Kaya pa din ang verse 8,
ang aklat ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Paano masasabing hindi hiwalay ito sa iyo kung hindi mo pinagsisikapang gawin? Tama? Ayun ba, learning means applying. We're not yet learning without application. Let's strive together to apply what we learned. Amen. Tama ba? Yung iba na may makakatid ng prayer meeting ay wala. Tama ba? Oo. Mahirap yan. Like the father Samuel, then you see Samuel, sabi niya, 1 Samuel chapter 12:23, sa kasaganang akin, malayo nawang sa akin, ako'y magkasala, laban sa Panginoon sa paglilikat ng panalangin, dahil sa inyo, kundi tuturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Si Samuel ay isang mabuti ding ama, na magkasama sa kanyang buhay ang pananalangin at ang salita ng Diyos. Alam mo, kapag ang pananalangin at salita ng Diyos talagang absorb ng buhay, absorb, soak up, tangay ka niyan. Matatangay ka niyan. Kaya kang tangayin na yan. Pero kung daladala ka lang na yung sariling palagay, hindi sariling palagay ang pamantayan. Hindi sariling pakiramdam ang pamantayan. Ang pamantayan, ano yung sinabi ng Diyos. At kung hindi yun tayo nakakasakay, hihingi tayo ng tawad sa Diyos para sumakay uli. Are you there? Nakakalungkot kung alin pa yung maraming ama, maraming sablay. Actually, tayong mga ama ang dapat maghiting. Are you with me? Sa totoo na po, tayo ang maghiting sa biyaya ng Diyos. Are you listening? Ephesians chapter 6 verse 4, at kayong mga ama. Kayong mga ama. Huwag ninyong ipamungkahi sa galit ng inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Paano mo silang tuturuan ng ayon sa saway at aral ng Panginoon? Mas marunong ka pa sa Panginoon. Tama ba? Kasi hindi mo na-observe. Joshua doesn't only see God, but he observed God. Are you there? Salamat po. Alam niyo, magiging balance ang ating buhay. Alam mo, pag mahal mo ang Diyos, balance ang iyong buhay. Kasi ang kautusan ay nahahati sa dalawa. Pang Diyos at pang tao. Tama ba? Hindi ho tama na puro tao. Magaling ka lang sa tao, pero wala ang Diyos. Pero wag mo naman sabihin, magaling ka rin sa Diyos, paano ang tao? Vertical and horizontal yan. May pang Diyos, may pang kapwa. Hindi ako saludo na puro pang kapwa ka lang. Pero naunahan mo ang Diyos. Pero wag mong sabihin, ikaw ay maka-Diyos, napabayaan mo ang kapwa. Are you there? Kaya sabihin ko sa inyo, kapag tayo ama lumalago sa Panginoon, tayo magandang impluensya hindi lang sa pamilya, pati sa lipunan. Oo. Maging sana sa Pilipinas. Oh.
Yung kang kilala kang iki-addict. Di ka? So, number 2, the father must soak up the Lord. Yan po si Joshua. Siya po ay naglingkod sa Panginoon. As for me in my house, we will serve the Lord. Alam mo, ano po, hindi ho ito kayang sabihin ng isang ama na hindi niya nakita ang ama at hindi siya natuto sa Panginoon. Kahit ng ina. Tama ba? Kahit ng young people. Kahit ng YS. Masasabi natin, but as for me in my house, we will serve the Lord. Kapag nakikita natin kung sino ang Panginoon at natututo tayo sa Panginoon. Tama ho ba? Amen! Merong wala nalulungkot ako. Number 3. Ang ama na leader ng tahanan ay hindi lamang the father must see the Lord, the father must soak up the Lord, the father must serve the Lord. Must serve the Lord. Ano sabi ni Joshua? But as for me and my house, we will serve the Lord. Sana mga ama, kung bakit natututo ang inyong mga anak, ating mga anak magbasa ng Bible ay dahil natin. Dahil ako ng unbeliever, natuto akong manigarilyo at magsugal dahil wala pa sa Panginoon dati ang aking ama. Ibig sabihin, magaling mag-imitate ang mga anak. Mahusay mag-imitate. Imitator ang mga anak. Tama ba? Kita ko pag nanonood sa Jimmy lang ng Superbook. Kinakanta niya, Superbook. Ano nga? You die upon, ay nakapanood ng Paw Patrol. Abay, nawala na yung kantang Superbook. Paw Patrol, ay nakapanood ng Spider-Man. Kung anong napapanood niya, yun ang nagagaya niya. Paano kung napapanood sa atin, di ka nagsisimba, di ang magagaya sa iyo. Di ka nagpe-prayer meeting, di ang gagayahin sa iyo. Di ka nag-aakay ng kalwa, di ang gagayahin sa iyo. Ang ganda sana na tayo naglilingkod sa Panginoon para maganda tayong gayahin. Tama ho ba? Tama ho ba? Hindi ho madali ang maging tatay. Lalo kung ikaw may panuntunan, iiyak ka sa Diyos. Bakit? Alam mong mahina ka eh. Yun ang maganda sana. Ikinahingi ng lakas sa Diyos, Lord, kita ko, mabigat ang nasa balikat ko. Bigyan niyo po ako ng kaalaman at karunungan na ako'y makapagpatuloy sa iyo. Tama? Ngayon, kung ikaw ay, irresponsible, ngayon pa lang binata ka pa lang o dalaga ka pa lang, irresponsible ka, matakot kang mag-asawa. Hindi ko sinasabi hindi ka mababago, pero ang laki ng tapyasin mo. Ang laki ng tapyasin ng iyong buhay. Tama ba? Oo. Akala may gagawa ka ng toothpick, pumutol ka ng mahogani. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Gagawa ka ng toothpick, ang pinutol mo yung mahogani. Ang laki ng tatapyasin dyan. Kapag sa personal mo irresponsible ka, wala kang kusa, hindi ka mamalay sa buhay, sa mga dapat ay ginagawang praktikal, lalo pagdating sa Panginoon, batukan mo muna ang sarili mo kung kinapapaibig. Ba, ihipla ng masamang hangin yan. Sabi na ng pinsay, iutot mo muna. Tama ba? Pero kung naandyan ka na, listen.
Serve the Lord. Serve the Lord. Amen. Masakit ba? Masakit talaga yun. Pero matututo ba tayo? Amen? Kasi nakakaawa na ho ang mundo natin, mga minamahal. Puro dispanghalinghado na ang tao. Tayo yung asin ng ila, ng sanlibutan. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. E di tayo yung kumbaga ay maging iba. Umultaw tayo, huwag tayong kasama ng kanilang sistema. Talagang gumon sa alak. Kung gumasto sa alak, talagang sky the limit. Pero pagpapaaral sa anak, nagbubulyaw pa. Pag humingi ng pangmatrikula. Ayun, talagang ay kinakampihan ito. No? Siguro marami dyan yung mga ama. Okay? Are you there? So wag kayong ma-offend. Hindi ako nag-preach para kayo ay tawag dito. Alam niyo na. Kaya nag-aaral sa salita. Ako'y saklao po dito sa totoo na. Nung binisilip ko hanggang hirap pala. Tama ba? Kasi ang ating primary task as leader of the family, hindi lang pang-earth. Nagkakamali tayo. Sabi nga ni Rowell, gumaling na sa lupa. Pag ang Diyos ang pinabayaan mo, sasala tayo sa laye. Tama? Sasala tayo sa laye. Hindi yun ang standard ng Diyos. Totoo. Walang malakas. Walang sakdal. Yun ngang hindi pagiging sakdal at pagiging mahina natin, yun tayo umiiyak para tayo humingi ng tulong at makapagpatuloy. Hindi pa ang katawang ko nang kayo na lang magaling. Naku, naman. Sala. The father must serve the Lord. 24 verse 1, tingnan niyo kung papansinin niyo po. And Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem, all Israel to Shechem, and called for the elders of Israel. Tingnan niyo, tinawag, elders of Israel. Ako po hiniwala, majority dyan, lalaki yan. And for their heads, mga leader, and for their judges, and for their officers, and they presented themselves before God. And the people, verse 24, and the people said unto Joshua, yung tinawag niyang mga leader, the Lord our God will we serve, and His voice we will obey. Yun ang sana ang magandang mga pananalita ng leader. And warning, may warning po tayo sa verse 20. Chapter 24, verse 20. May warning po. Kung iyong pabayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawan kayo ng kasamaan at lilipuling kayo pagkatapos na kanyang nagawan kayo ng mabuti. Alam niyo, ang Diyos po ay consistent sa kanyang panuntunan. Hindi hadlang sa Diyos na tayo minsan na niyang naakay na paganda para ikaw ay parusahan uli. Ang Diyos ay hindi nangihinayang sa pwedeng alisin sa atin kasi ang pinakamahalaga ay yung kanyang integridad. Tama ba? Di ba't halaghagya na ipatayo ni Solomon yung templo? Hagya na ipatayo ni Solomon yung palasyo, balot ng ginto, pero hindi nang hinayang ang Diyos na kunin ng Babylon at ng Assyria dahil sa pagkakasala ng Israel. Bakit? Ang tatayuan ng Diyos ay ang kanyang salita, hindi yung kanyang ibinigay. Are you with me? Ang mahalaga sa kanya ay salita. Hindi yung bunga ng pagsunod mo, kundi yung dahilan ng pagsunod mo. May warning po sa atin. Pwedeng tayo pinagpala na, pero pwedeng kunin uli yan ng Panginoon. Kasi ang nakita mo na ay pagpapala, hindi yung nagpapala. Mag-iingat ho tayo.
Kaya dapat tayo lagi nakatingin na kung wala ang Diyos, wala ito. Tama ba? Are you there? Ganun po yan. Yan din po mapapansin natin. Sa Joshua chapter 23 verse 14 hanggang 16. Ganito po ang sabi. May time pa pala ako. At narito sa araw na ito ay yumayaon ako sa lakad ng buong lupa. Malamatay na si Joshua eh. At yan naman ho tayo mga minamahal, whether we like it or not, darating tayo diyan. At inyong talastas na sa inyong buong puso at sa inyong buong kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabuting bagay na sinalita ng Panginoon Diyos. Talaga ang Diyos tapat sa kanyang salita. Sumunod ka lang. Lahat ay nangyari sa inyo, wala kahit isang bagay na nagkulang. At mangyayari na kung paano ang lahat ng mga mabuting bagay ay nangyari sa inyo na sinilita sa inyo ng Panginoong Diyos, ay gayon dadalhin ng Panginoon sa inyo ang lahat ng mga masamang bagay hanggang sa kayo malipol niya dito sa mabuting lupain na ibinigay ko sa inyo. Binigay sa inyo, sabi ng Panginoon yung Diyos. Hindi lang ang Diyos kaya magbigay ng mabuti hanggat nasunod ka, naglilingkod ka. Kaya rin niya magparating ng hindi kaaya-aya sa ating buhay dahil iniwanan natin siya. Are you with me? Tama ho ba? Yan po ang salita ng Panginoon. Verse 16, pagka inyong sinalangsang ang tipan ng Panginoon yung Diyos na kanyang iniutos sa inyo at yumaon at naglingkod sa ibang mga Diyos at yumukod sa mga yaon, ang galit ng Panginoon ay mag-aalab laban sa inyo at kayo malilipol na madali sa mabuting lupain na kanyang binigay sa inyo. Ang Diyos po ay hindi nakatingin sa ibinigay na. Ang Diyos ay nakatingin sa dahilan kung bakit naibigay sa iyo. Dahil sumusunod ka. Pero kung ikaw ay hindi na uli sumusunod, hindi niya panghihinayangan yung mabuting binigay dahil lang pagsunod. Dahil ang Diyos ay tumatayo sa kanyang salita, hindi sa bunga nito. Kaya the more tayo pinagpapala ng Diyos, dapat lalo tayo nasunod sa Diyos. Yun ang tama eh. Tama ba? Pinagpala ka nito, lalo kang maglingkod sa Diyos. Sumamba sa Diyos. Dati nananalangin ka ng trabaho. Sabi mo, Panginoon, magkatrabaho lang ako, lalo kitang sasambahin. Bakit nung magkatrabaho yun, wala na? Panginoon, bigyan mo lang ako ng syota. Ko? Kaya paglilingkuran ka, nakaw, nung magkaroon na, sumuyuta na lang ng sumuyuta. Yan ang problema sa atin mga kapatid. Dapat tayo habang pinagpapala ng Diyos, lalong sumasamba, nananalangin, nagpamakaawa sa Diyos. Lord, sana matanganan ko itong pagpapalang ito. Dahil pwedeng itong pagpapalang ito lalong tumaklob sa iyo. Tama ba? Ay pagka nagpapalay, na-relax ang buhay eh. Ano? Ako naman siguro bago paluin ng Panginoon kayo mayroon pa. Mag-iingat ka. Sige, huwag mo subukan ng Diyos. Si Lucifer nga hindi umubre, ikaw pa. Tama ba? Tama ba? Pastor, madali mo sabihin niya kasi hindi ka ganyan. Huwag yun ang isipin nyo. Ang isipin nyo, yan ang salita ng Diyos. Kasi minsan may napapakinggan ako, sang araw mararanasan nyo rin yung pastor kung gano'ng kahirap. Bakit? May hirap kang iyo, may hirap akong akin. Pare-pareho lang tayong may hirap. Pero magandang magpare-pareho din sa atin. Yung sa kabila ng tayo pare-pareho may hirap, tayo nagsisikap sa Panginoon. Tama ba? Hey, are you with me? Opo, ganyan po. May warning po ang Bible. May warning. The father must, number 4, stay in the Lord. Must stay. Kaya sabi nga ng talata kanina binasa, huwag kang liliko sa kanan at sa kaliwa. Kahit na mabagal ang usad, ang mahalaga ay diretso. Hindi man yung pabilisan eh. Ang mahalaga ay nandun ko pa rin sa linya. Kahit aagal-agal ka. Ay mahirap yan, ang bilis mo nga, nasa kaliwa ka naman. Okay, nasa kanan na? Ano ba ang maturity? Minsan yan eh.
Minsan mayroon nagmamature sa loob ng isang buwan pa lang, isang taon pa lang. Pero mga kapatid, hindi yan bilis at bagal, kundi pagpapatuloy. Yun nag-i-stay. Abide in me, sabi ng Bible. Abide in me. Ano sabi po ng talata, verse 29? Verse 29 hanggang 31. Bakit sinabing, the Father must stay in the Lord? At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na si Josue, na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon, ay namatay. Na may 110 taon ang gulang. Ganun katagal. Nabuhay si Joshua. 110 years old. May tikas pa eh. Naimik pa eh. Nagather pa yung mga tao eh. Kaya aking babag-barag. Di ka? Gano'ng katagal? 110. Pagdating ng verse 10, at mangyari, verse 30, at inilibing nila siya sa hangganan ng kanyang mana sa Timnath Sera, na nasa lupaing maburol ng Ephraim sa hilagaan ng bundok ng gas. Doon pala may gasolina na. Then verse 31, tingnan niyo ha, at naglingkod ang Israel sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue. Ilang taon si Josue? 110. Naglingkod ang Israel sa lahat ng araw ni Josue. Ibig sabihin, nagpatuloy, nag-stay si Joshua. Bakit naglingkod ang Israel sa buong araw ni Joshua? Ibig sabihin, sa 110 years old ni Joshua, 110 years din siyang naglingkod. Oh. Ang hirap na tayo yan eh. 50 na isang taon pa na ipaglilingkod. Di ba? Hindi maganda yun. The Father must stay in the Lord. Stay. Stay. Maraming challenges. Just stay. Ano? Sabi nga ng awit, sabi, stand still. Ano yan? Stand still. Let God move. Minsan mga kapatid, akala lang natin, ang galing natin ang nagtatagumpay eh. Minsan tumahimik ka rin, makikita mo. Kung wala ang Diyos, di mo naabot yun. Tama? Kaya lalong tayo napapagod eh. Akala natin pagalingan ito eh. Hindi, just serve. Just serve. Just stay yourself in the service, come what may, and God will move. Tama ba? So yun po ang hamon. Stay. Stay. Ako'y 50 years old na. Ako'y naligtas 16 years old. Ako. Nung 16. Di ibig sabihin, 34 years na. Ako'y nag-backslide ng 2 taon. Di, 34. Na. Oh, may 34 na ako na-google na taon sa biyaya ng Panginoon. Maraming ups and down, pero biyaya ng Diyos, andito pa rin. Sana kayo, lahat tayo, magpatuloy. Stay. Stay with our God. Amen? Hindi natin alam ang mangyayari bukas. Pwedeng akala mo tayo, mga kwitis ngayon, talagang magaling pa si kapatid eh, parang impyerno na ang buhay sa init. Ano? Pero darating din ang panahon, mga kapatid, na ilalagay ka sa sitwasyon ng Panginoon na hindi palalakas mo. At ikay mawiwindang, hindi mo alam ngayong gagawin. Kasi pinapakita ng Panginoon, init ng pag-ibig ng Diyos. Kalakasan ng Diyos ang lahat. Kung bakit tayo magpapatuloy. Stay with or without emotion. Stay. Just stay. Are you there? At makikita mo, hindi nga pala ikaw. May nahawi pala na yung dinadaanan. At yun na yung Panginoon. Tama ba? So, si Joshua, 30, meron nga nakakagitla diyang mga labanan. Maging kay Gideon, nakalain mo lalaban. Out of 34,000 yata yun. Kung di ako nagkakamali, kung ilan ba gayon, nalimutan ko na. Hanggang sa 300 na lang natira, di ka? Tapos yung andala ay, ano yun? Anong dala? Ay lalaban. Andala ay trompeta. Ano yun? Espadahan ay trompeta, andala.
Di ka, minsan nakakatawa ang Panginoon. Di ka? Bigyan naman na itong Panginoon, itatawag na hindi nag-aaral, pangungunahay mga matatalino. Minsan may mga may minsan nakakatawa, minsan senaryo, pero makikita doon, Diyos ang nagawa. Tanya ha, yung panahon ni Gideon, wala, sumigaw ka lang. Ano yan? Sabi, ni Gideon, yung nagpatayan na ang kalaban. Yung wall of Jericho, umuli lang naman ang umuli doon ng ilang beses. Ang kanilang bahagi, just follow. Follow, stay following after God. Ang Diyos ang gagawa. O, ang Diyos ang nagpagawa ng wall of Jericho. Bay, nung umikot. Ano naman yung pag-ikot nilang, nahilo ang pader kaya, brek. Hindi. Yung kanilang pagsunod sa Diyos, ang Diyos ang gagawa. Just stay. Amen. Mga ama, manatili tayo sa Panginoon. Tama ba? Nangihina ka? Sino kang hindi? Pumapalya ka? Sinong hindi? Basahin niyo po ng mas malawak ang buhay ni Joshua. May nakita akong failure sa kanyang buhay. Si Paul may failure sa kanyang buhay. Lalo naman si Pedro, may failure sa kanyang buhay. Si David may failure sa kanyang buhay. Si Solomon wala. Bakit? 1,000 ang asawa. Walang ka-failure. Si Abraham, friend of God, akala mo friend of God, pero nagkaanak kay Agar. Si David, a man after God's own heart, pero bakit si Bathsheba kino-question, bakit si Abigail hindi? Naging issue si Bathsheba, pero si Abigail hindi. Yung asawa ni Nabal, ay paano patay na ang kanyang asawa? Ay siya. May anak pa, mayroon pang asawa siya sa anak ni Saul. Minsan nakakapagtaka yung Bible minsan Tama ba? Pero kung iniwala, ang prinsipe ni David, yun ay umiiyak sa Diyos. Ando na yun Kaya a man after God's own heart. Sinong walang failure? But just stay. Kaya wag ho kayong sabi nga sa inyo, wag kayong mahihiya. Yung kinahihiya ninyo, may battle din yan. May struggle din yan. Nakakahiya. Ama pa naman pinag-usapan Alam naman pastor na ako garni. Kaya nga kayo pinangangaralan ko, alam ko ikigayan. Hindi. Huwag gayon. Salita ng Diyos yan. Ano ho? Nako? Kala nyo may malakas dito. Kay Alfred nga nagbarug daw yan Di ka? Napano ko nag-ako'y Alfred? Kipabarug-barug na. Mahina na ang katawan, pero salamat. Andito pa rin. Sa gawain ng Panginoon. Sa totoo na kung sa palakasan na pasiglahan ng katawan, baka mas masigla kayo sa katawan niya. Ang dami ng karukulan sa katawan na yan. Pero andito pa rin. Tama ba? Kayo ba'y nandiyan pa? Kayo ba'y galit na sa akin? Kayo ba'y natutuwa pa sa akin? Ang mga babae natutuwa kasi hindi sila ama. Yung mga young people, natutuwa pa baga kayo sa akin? Manliligaw pa baga kayo? Wag hindi. Wag hindi. Kailangan natin dumami ang lahi. If we cannot win them, produce them. Yan, nasabi ni Angke But, sana tayo ama na alam na natin. Then lastly, the Father must solve to the Lord. The Father must solve to the Lord. Kaya nga sabi niya, okay, kinuwento niya, ganito, dati si Abraham ay nando sa lupain ng Ur, inalis sila ng Diyos, binalak ni Balak na sila sumpain sa magitan ng propeta Balaam, pero iningatan sila ng Panginoon. Pumunta kayo, papuntang Kanaan, tumawid kayo ng Jordan River, hinawi ng Panginoon. Pagkatapos yan, meron pang wall of Jericho,
Giba ng Panginoon. Tapos yung mga tao doon na inyong nakubkob, binigyan nyo ng mana ang Israel. Pinagpala kayo ng Panginoon Israel. Are you there? Then, ngayon, ako'y mamamatay na, sabi ni Joshua. Mamili kayo ngayon kung sino inyong paglilingkuran. Yung Diyos na dating pinanggalingan ni Abraham o yung Diyos na nagtawid sa inyo sa Ehipto at gumawa ng maraming pagpapala. Pero sa ganang akin, solve ako na ang Diyos ang aking paglilingkuran. Are you with me? Hindi na ako mamimili. Nakapili na ako. Diyos talaga ako susunod. Tama? Sana ang mga ama hindi na namimili. Simba o hindi. Basa o hindi. Tataya sa waiting o hindi. Magsasabong o hindi. Sana hindi. Solve ka na ng buti ng Diyos. Siya'y karapat dapat paglingkuran. Tama? You are resolved to serve the Lord. Are you with me? Sana, kasi, pinamimili niya yun. Kasi hindi niya sinasaklaw eh. Ganyan naman tayo eh, di ka? Ako, alam ko na nga ang gagawin, pero hindi ko kayo pilitin. Mamili kayo. Pero sasabihin ko sa inyo, kung sino ang Panginoon. At ako'y sapat na. Alam ko, solved na ako. Na talagang dapat ako ay ang Panginoon ang paglingkuran. Pero kayo, kumusta kayo? Ang mga ama dapat ganon. Solved na ako ang araw ng linggo sa Panginoon. Solved na ako ng prayer meeting sa Panginoon. Are you solved? Amen? Opo. Kasi tatandaan ninyo, may warning ang Panginoon, kawawa ang ating mga anak. Tayo nga naligaw na dati. Kung tayo magpapamulat pa rin sa kanila na tayo ligaw rin, di kawawa naman. Are you listening? Kalampi ko pa ho ba kayo? Dahil ako'y nagsalita ng totoo mula sa Bible, pagsikapan po natin. At sana, parang nawawala yung namamaalam sa akin. Ano? Dati naman na yan Pastor, daw makakasimba. Wala na yun. Siguro, bakit? Hindi ako makaimik. Pero at least sana, magpaalam kayo. Kasi hinahanap ko kayo every Sunday. Hinahanap ko kayo pag Wednesday. Sana pag hindi kayo makakarating, malam may sakit ka pala. Tama ba? O, di mo padala man lamang ikaw ng malitayom. Hindi ko na alam Tama ba? Oh. Sikapin po natin yun. Pastor, 1 taon ako hindi makakasimba. Sama naman ang pamaalam mo. Ano? Nagkakaintindihan ba tayo? So, wala tayong magagawa, yun ang salita ng Diyos. Sabi nga, if there is a will, there is a way. Alam mo, sa totoo na, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, Tanungin niyo po si Brother Albert kung ganong higpit ng kanyang hirap. Pero nagsisikap siya. Kahit magpakita sa umaga, okay sa hapon. Tagilid ho ang kanyang tayo doon. Pero hindi niya kayang i-compromise ang araw ng linggo. Tama ba? Salamat, may mga ganyan pa tayo. Yan ang maganda. Halimbawa, kung may talagang tinatalian ka sa leeg, ay, boss, kung di mo payagan ako ng umaga, ay ako sa hapon. Hindi ba ito umaga at hapon? Hindi sa alas 12 ng gabi. Hindi kayo magkumantang mag-isa din Kayo mag-special. Di ba? I mean to say, you're trying your best, the best of your effort for the glory of God. Tama ba? At kung talagang as-in walang-wala na, pastor, talagang wala. May live streaming tayo. Hindi ko rin kaya, pastor, mag-replay. Hindi ko talaga kaya, ligtas ka ga. Hindi, parang wala na yatang ginagawang paraan. Tama ba? Yung mga unsaved na deboto, di lalo ka nang dapat ligtas ka.
Are you with me? Ganun po yan, mga minamahal. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit, salamat